Mga kababayan, bukas nga po magsisimula na yung pinaka-hearing proper nito pong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At sabi nga po ni House Deputy Speaker at La Union First District Representative Paulo Ortega ay ito na yung opportunity ni VP Sara para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Si Rep. Paulo Ortega po ang fourth impeachment endorser. No? And sabi nga po niya, importante na sagutin ng maayos, malinaw, ni VP Sara Duterte. Ito nga pong mga aligasyon sa kanya. Kasi kung matatandaan niyo mga kababayan, sumagot po si VP Sara. Pero, dun sa complaint po yung sinend sa kanya mga documents. Pero, hindi po directly sinagot yung mga aligasyon. Ilan ba yung mga complaint na nakapaloob dito sa third and fourth impeachment nga po. Pero ni isa po dun, wala po siyang na-address or wala siyang mga sinagot. No, hindi niya nilinaw po yung mga aligasyon na yon. Magsisimula na po ang hearing proper nitong Wednesday. No? So, syempre tayo bilang mga Pilipino na for accountability at syempre bilang siya ay public servant, public official, kinakailangan po na masagot niya itong mga aligasyon laban sa kanya para syempre mawala na yung duda ng ating mga kababayan at malinawan na talaga kung ano ba talaga ang totoo. Kasi ito na nga po yung chance na ibinigay sa kanya nung tinatawag natin na due process para po masagot yung mga aligasyon, maipagtanggol din niya yung sarili niya at syempre marinig natin kung ano ba yung side niya. Pero ako katulad ko na sumuporte sa kanya noong 2022 campaign. May obligasyon po siya sa akin, no? Bilang syempre nagbabayad ng tax, Filipino citizen na pinaglilingkuran niya, pero alam naman natin hindi siya nagtatrabaho, no? Obligasyon niya na linawin sa atin, mga Pilipino, kung ano ba talaga yung totoo. 'Di ba? Ito na yung chance niya para malinis niya yung pangalan niya, pero hindi niya po ginagawa. At ito dahil sa papalapit na nga ang impeachment hearing, hindi ko alam kung ang kinakatakot niya ba ay malaman ng taong bayan kung ano ba talaga yung kumbaga totoo. Kasi ito may papaisip ka sa 16 na lawyers niya, included siya. Wala man lang na-address ng maayos, wala man lang nasagot na maayos. 'Di ba? Hindi man lang nila sinagot or nadepensahan itong si VP Sara Duterte at kung ano-ano lang yung mga pinagsasabi dun or yung sinagot dun sa letter. Syempre bilang public official, dapat sagutin or harapin ni VP Sara yung mga aligasyon sa kanya. Kasi responsibilidad niya yun. No, duty niya yun sa ating mga Pilipino na malinawan tayo sa kung ano ang totoo. Daan niya na maraming tao ang tututok or tumututok dito nga sa impeachment proceedings, no, dito sa magiging hearing, and very crucial to. It's either lalakas siya kung sasagutin niya ba lahat ng aligasyon at syempre with proof na magpapatunay na inosente siya. Or hihina siya dahil nga hindi niya sasagutin, i-deny niya, i-deny, at wala siyang maipapakitang ebidensya na dun sa mga claims niya na hindi daw totoo itong mga yan, hanggat wala siyang maipakitang dokumento na magsasabing malinis siyang tao, wala siyang kinurap, ito yung posibleng maging dahilan ng paghina or posibleng mawalan na ng Duterte na tatakbo sa national. Kasi syempre sino ba ang magtitiwala sa ganun leader na alam natin may issue ng korupsyon. So ito hearing na to sana nga mailabas na yung mga ebidensya, mabuksan itong mga bank accounts na alam nating isa sa mga kinakatakot niya na matuklasan, no? Hindi lang yung mga supporter niya, syempre tayong mga Pilipino na kine-question yung accountability at transparency ng opisina niya at ng yung issue nga po dito noon nung siya pa ang deputy secretary.